sabi sa Gawa 4:12, walang pangalan sa silong ng langit na sukat natin iligtas. Amen ba? Amen. Amen. Kaya aawitin ngayon ni Alewi Chen ang awiting above all. Tingnan po natin siya. Rejected and alone, I was
Praise God, we cannot fathom the love of God to us. No? Kaya nga, John 3:16. May mga katanungan. There are lots of questions from the world and from the Christians itself. The question is, why have you chosen me? And this is to be Lisa Casal will sing this for us to know the answer. Why have you chosen me?
tayo'y anak ng Diyos. At sinabi sa John chapter 15 verse 16, "You have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed you and placed you and purposefully planted you so that you would go and bear fruit, and that fruit will remain and long-lasting, so that whatever you ask for my Father in my name, He will show to you." So, kailangan natin ng divine connection sa ating Panginoon, at huwag nating kalimutan ang Matthew 28:18, 19, 20 na nagsasabing, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila na ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan mula sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumusunod sa lahat ng mga iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Maraming salamat sa Panginoon na pinili niya ako bilang isang alagad. At sabi nga doon sa Matthew 8:31, kapag sumusunod kayo sa aking mga utos, kayo ay tunay na mga alagad ng Diyos. At makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Pastora na. Thank you, Sister Lisa. Napakaganda ng iyong sinabi. Kaya nga, ang kinantauna ay above all, because we are loved by God. God chose us, not us choosing God. No? So, napakaganda sa ating pong pagpapatuloy sa ating worship through music. Isa sa mga katangian ng Diyos ay siya ay Jehovah Rapha. Bukod sa pagiging Jehovah Jireh, no? Siya rin ang nagpo-provide, siya ang nagpapagaling, siya ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. At ngayong umaga, pakinggan natin ang isa pang awitin na ihahatid sa atin ni Sister Beth, na ang pamagat ay "Alam kong may magagawa ang Diyos." Alam
Si Lord lang lalapitan natin sa lahat ng mga pinagdaraan hirap ng ating buhay. Kaya lagi lang tayo magpapasalamat sa Kanya. At lalo tayong lalapit at lalapit kahit ano pang mangyari sa atin. Huwag tayong mawawasan ng pag-asa sa ating buhay kung ano mang pinagdaraan. Kaya salamat po, Panginoon, sa araw-araw na dinaranas kami. Na lagi kong nandyan para sa amin, para kami ay subaybayan at maging tapat sa tuwing kami ay lalapit sa iyo. Amen, Lord. Amen. Naiyak si Beth dahil sa kagalakan, sa kaligayahan. Tayo ba ay may dapat ikatakot sa ating buhay? Wala. At konti lang sumagot. Natatakot ba tayo sa ating buhay? Wala. Sapagkat alam natin na may gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating worship through music, bahagi ng ating pananambahan ay ang ating pagkakaloob. Kaya tinatawagan ko po si Pastor para sa isang inspirational song offering niya sa ating linggong ito para sa ating intermission. Okay, wag muna ha. Wag munang love offering. Alam po ninyo, ako'y nagagalak dahil yung message na ginanap namin no Thursday, long life, no? Yun po. Yung hahaba talaga ang buhay natin. And then, gusto ko po, kasi mababasa natin sa James chapter 2, verse 25 and 26, ang sabi po, faith without work is dead. Patay po ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya nagpupuri ako sa Diyos. Nagplano talaga niya. Akalain mo, di ba? Sabi ko, ulitin ko lang, nung January may nagbigay sa akin ng car para magamit namin sa programa. Nag-start kami ng programa sa February, no? First Thursday of February, pang-apat po sa 27. Ako'y nagagalak. Mayroon na naman tayong guest na makakasama. Walang iba, si Marion at Peche sa Thursday, no? So, bakit ko sinabing faith without work is dead? Bahala na po si Prissy na mag-explain o testimony. Magti-testimony siya ngayon. 10 to 15 minutes, okay lang. Kasi ang iti-testimony niya, talagang hahaba ang buhay natin. Pinakinggan ko yung video na pinadala niya sa akin. Ang ganda. Kaya aking inaanyayan, surprise, hindi alam ni hindi niya alam na tatawagin ko siya to testify, ma-testimony na nangyari sa kanya at sa anak niya. Alam po ba ninyo, 2012 sa Tracy Martires, may member ako. Nagkasakit ng anong tawag doon sa yung nabulag siya. Stevie Johnson. Nabulag siya. Sunog ang buong katawan niya. Until now, 13 years. Bulag. Blind. Blind ba ang bulag? So, si Fritzy, aking tinatawagan, kahit Taglis o Tagalog, kung kaya niya mag-Tagalog, kaya niya English lahat. Marunong ba kayo sa English? Siyempre naman. Okay. Ini-invite ko po si Priscilla. Ha? Pichi. Pichi. Priscilla kasi ang pangalan. Sorpresa po ito sa akin. Hindi ko alam. Natatawagin ako ni Pastor. Pero, privilege po kami. God is good. Amen. We are blessed more than we deserve. And God always works in our lives, even if we don't know it. But 24 years ago, alaga ko ang nanay ko sa Amerika. She was 82 years old. She had a heart attack. At that time,
merong nagsabi sa akin tungkol sa isang supplement. At noong inimbitan niya ako, dahil ako walang paniniwala sa mga vitamina, sa mga supplement, parang looking back, naniniwala ako na ang Panginoon Diyos, ginagamit niya ang mga circumstances in our lives because He knows what the end will be. And I didn't know that by doing that, the Lord used my mom's illness to open my heart and my mind into a new lifestyle and paradigm, kung tawagin, ng pagtingin sa suplemento. Binigay ko yun sa nanay dahil gusto ko lang makauwi siya sa Pilipinas. Dahil ang kahilingin niya at 82 years old, noong na heart surgery siya, meron siyang 14 na gamot ng ibinigay ng doktor para ma-maintain ang kanyang buhay pagka-opera. At nang hinang mabuti ang nanay, at siya ay naging depressed. So, every day, aalis ako to go to work, she would just cry. And I don't understand why she cries. Hindi ako nurse, wala akong medical background, so I don't understand bakit ganun siya. And then, as I read yung mga side effect ng gamot niya, depression is one of them. And ewan ko sa inyo kung nakapag-alaga na kayo ng tao may depression, it is so hard to take care of them kasi hindi mo alam why they do what they do. It's better if you see someone with a cut, then you know how to deal with it. But when it is in the mind, you don't know how to deal with it. So anyway, I took care of her para lang mapauwi ko siya kasi noong narinig ko mga testimonya, ang sinasabi ng mga tao, they had energy, at saka yung mga tao sinasabi nila yung mga masakit-sakit sa kanila, nawawala na. And I did not understand. I really had an education of what food does to the body. At nasa Biblia yon na food is our medicine. And God gave us all the plants in the world for our healing. Nagkataon yung kumpanya na yon, they make the supplements from plants and they make it like like a baby formula powder, and you put it in water, you drink it twice a day. Long story short, nakauwi si nanay, napadala ko siya. But unbeknownst to me, I didn't know that within 2 years of her being on that nutrition, yung 25-year-old naming anak, middle child namin, was sent to Iraq because of the, remember the 9/11 in the United States? And then we had a war in Iraq, and they sent my son there in the U.S. Air Force to fight the war. Nandun sila, binigyan siya ng vaccination for which he had a reaction. And umuwi yung anak ko sa amin, he had flu-like symptoms, he was not feeling well, he had high fevers. He started with rashes on his face, on his arms. And then the next day, he had little blisters, yung mga parang may tubig-tubig, parang bulutong. And then as he progressed, he had very, very high fever. We had to rush him to emergency. Dinala namin siya sa ospital. And from there, almost every day, lumalakad yung kanyang mga rashes. At saka yung may tubig, parang bulutong. And then, before you know it, ang dami niyang singaw sa bibig, sa loob ng bibig niya, everything. The doctors gave up on him. They cannot give him any medicine, except for they were just putting IV in him so he will not dehydrate. And my son was having all his the mucus in his body is all just flowing out. Yung laway niya, lahat lumalabas na, to the end that he will dry up and die. So, at that point, because the doctors did not give him any chance to live, I asked the doctor if I could give him the nutrition that I was giving to my mom. And because they have no hope, they allowed me to do it. And I said, and he said, if you can give it to him, if he will take it, if he can swallow it, go ahead. To God be the glory, because I know that he used that.
I was able to give it to my son, just little sips at a time, not a lot, through mouth. Every time he would sip it, he would cry because it hurt so bad. Imagine kung meron kayong singaw, and then you try to drink, it's hard to eat or drink. So, I did that, and within 24 hours, wala na siyang mga bagong blisters. And like you said, one of the symptoms was the side effects would be he'll go blind. At that time, my son was only 25 years old, and as a parent, it is so hard to accept that your child will precede you in death. But my son said, "Mom, I know the Lord, I'm ready to go, but I will miss all of you." But to God be the glory. By giving him that nutrition, in 48 hours, wala na siyang mga bagong blisters, and in 1 week, he was discharged from the hospital. He was able to re-enlist in the military. He had served 20 years and retired, and now he has a family. To God be the glory. Amen. Amen. So for that, I always believe na kung meron tayong makukuhang nutrition, vitamina is good, but it's not as effective as if it is food, if it's a food product. Kasi maraming mga naiinom na vitamina, which is good, nakakatulong din yun. Pero iba talaga kung ang formula is food. So, about 2 months ago in November, December, January, February, almost 3 months now, meron akong kaibigan for 24 years, nakakilala ko din dito sa kumpanya na ito, who retired after 40 years of being an oncology nurse. You know what oncology nurse is? The nurse that takes care of people with cancer. So, unfortunately, she was diagnosed with thyroid cancer, and she knew that chemotherapy and the normal medical treatment is not going to help her have a quality long life. So, she went into all kinds of research, seminars, everything that you can find. And with God's grace, she was able to get into another company that was developed and created in Europe about 50 years ago, na mga mayayaman lamang, mga royalties only the elites can afford. And so, she called me one night and said, "Peach, you have to see this. I think God answered my call, my prayers." So she sent it to me. I listened to the testimonies, and it made sense to me because I had experience with a very good nutrition company prior, like as I said. So without researching, finding who created it, I said, "Here's my credit card, order it for me." And so this one that I've got is even better than the other one that I found 24 years ago dahil mas mabilis ang visa. Talagang makikita ninyo yung mga batang suffering from autism, ADHD. Dito sa Pilipinas na po nako, maraming mga Pilipino ang may diabetes. I have classmate, the lady that owns the Cherry Pavilion. Was my classmate, and she's dead now because of diabetes. Lahat silang magkakapatid, diabetes. Ang diabetes can be reversed if you put the right food in your body and you modify what you eat. Dito sa itong kumpanya na ito, meron silang technology sa produkto na nakakalinis ng ating dugo. Life is in the blood. Amen? Amen. So if you clean the blood, that feeds every single tissue, cells, and organs in our body, there will be no inflammation, there will be no illness. The Lord had designed our body to live for many, many, many years. But what does man do? We destroy our food supply. We don't take care of the body that God gave us. Our body has the ability to heal itself when you give it the right tools. And praise God, I believe I was given the opportunity to see this tool that we can use in our body. I have been using this, my husband, my family had been using this supplement for over 24 years.
And now I came across one that's even a better technology than what I had found. So I want to share that because Pastor last week was talking about living long, right? Living long Yes. life. But what is long life if you don't have quality of life? And what this technology offers is quality of life. Wala pang buong produkto dito sa Pilipinas, pero meron ditong available na nasa form of patches. You know what patches are, right? At yung technology na nasa Amerika na andoon sa mga patch. Kaya dito ngayon sa Pilipinas, itong kumpanya na ito is in 26 countries. Mexico, Tobago, Tunisia, everywhere, worldwide. So we are like, I find this like a mission for me to share the good gift that God had brought my way, and I'm sharing it to everybody who is willing to listen. Because gamot always have very bad side effect. Medicine only takes care of the symptoms, but it does not allow the body that God gave us to heal itself. So I pray that each of you would just open your eyes. I'm not trying to convince anybody. I'm just giving you a portion of the gift that I have received, and I want to send the information so that you know you could go online. Everything is available online now. That's why I shared it with Pastor, because he and sister and many of you, we are all tasked with a job to spread the gospel. And without good health, how can we do that? Amen. Thank you very much. Nakita nyo ha? Surprise! Hindi ko man lang sinabihan siya na magtitestimony. Pero ang ganda, di ba? Totoo po yun. Gumaling ang kanyang anak. Kaya nga, parang gusto kong puntahan yung sa Teresa Martires. Until now, 13 years na, still blind. Kawawa naman. Member ko po yun doon. Okay, so, ang ganda ng patutuo ng ating kapatid. Kaya, challenge po. Diba? Ang lagi kong sinasabi rito, with long life, I will satisfy him and shew him my salvation. Diba? Talagang pinagtatagpo-tagpo. Kalahin mo, from America pa, pinadala rito. Diba? Kailan po balik ninyo? Mga April 3rd. April. Oh, kita mo? Talagang tugma-tugma. Kaya silang Mr. and Mrs. ang aming guest sa Thursday, February 27. Kaya maraming makakarinig. Worldwide po ang ating programa na ibinigay sa akin ni Lord. Kaya thank God. No? Ngayon naman po ay aawit ako habang nililikom ang ating offering. Malayo man ikaw sa akin, sa isang langit lamang tumitingin. Magkaiba man ang pananalig, bahagi rin tayo ng iisang daigdig. Malayo man ikaw sa akin, magsaluma man ang adhikain. Ihahatid ang aking awit, pagmamahal
kapwa kapatid, itong awitin ko'y naglayang panalangin, daigdig man ang pagitan, naway pagbukluri ang bawat hakbang, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbing tulay natin. Diba, pag-ibig lang ang batas dito. God is love. Mula sa dalampasiga, dalagin ko'y magkaunawaan. May halaga ba ang isang ngiti kung buhay rin ang siyang babawi? Itong awitin ko'y naglayang panalangin, daigdig man ang pagitan, naway pagbukluri ang bawat hakbang, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbi tulay natin. Ipigil na gawang mapanakit ang kahangalan ating ipinipili. Ano nga ba ang pinagkaiba? Kapwa tayo, hiyas ng malikha. Itong awitin ko'y nalayang panalangin, daigdig man ang pagitan, naway pagbukluri ang bawat hakbang, ang bawat hangarin, pag-ibig ang magsisilbi tulay natin. Si Kristo ang magsisilbi tulay natin. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa Diyos sa Panginoon. Praise the Lord, no? Ang magbubuklod sa atin, si Kristo pa rin. Siya ang tulay na dapat nating tulayan. Bridge. Bridge, no? Kahit nasaan tayo, pag meron tayong Kristo, ibabalik din tayo sa piling niya. Nasa kamay tayo ng Panginoon, magpatihulog man tayo, ibabalik tayo ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Ganon kabuti ang Panginoon. Tayo pa sandaling manalangin para sa ating mga offering. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat na kami ay gumanap ng isang katangi-tanging pag-alay ng papurit sa iyo. At sa umagang ito, pinagpapasalamat namin dakilang Diyos, ang mga kamay na naghandog. Magamit nawa ito Panginoon sa ikalalago ng iyong salita dito sa Tabon 1, 2, and 3 at sa lahat ng dako ng makakarating ang salita mo. Thank you po Panginoon, at ang iba pa na hindi nakapagkaloob, tulungan mo po sila Panginoon na sila man ay magkaroon ng kaluguran na maghandog sa iyo. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating worship through music, meron po ditong isang awitin na ang pamagat ay Sukdulang Biyaya. Alam niyo po ba yung Sukdulang Biyaya? Hindi natin kayang arupin. We cannot fathom the grace of God. No? We cannot fathom the love of God for us. When we say love, nandoon na yung biyaya ng Panginoon. To sing Sukdulang Biyaya, tinatawagan ko na po si Sister Ann.
Suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kaluluwa. Ibig mo ako, hindi kayang tumasan, O Diyos ng pagkalinga at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kamanayan kawan Salamat sa sulyong pinaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Lord, abide with us. Yakap mo ako sa aking kaluluwa. Ibig mo ako, hindi kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking kaluluwa. Ibig mo ako, hindi kayang tumasan, O Diyos ng pagkalinga at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kamanayan Salamat sa sulyong pinaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo, yung katarungan at katwiran
Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Ganyan ka-professional ang mga Orgulyo. Diyan kayo believe. No? So, yan si Ate Ann Maruska. No? From the Orgulyo clan. The clan of singers. At sabi nga, sukdulang biyaya. No? Hindi na natin kayang sukatin ang biyaya ng Panginoon. Pero ang sabi niya, para natin maranasan ang biyaya, the grace of God, ano yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Ha? At dahil ngayon ay worship through music, tayo ay magpapatuloy sa isa pang mabiyayang awitin na ihahandog sa atin ng ating kapatid na si isa pa rin Ana Lynn, no? Ang pamagat niya ay hindi ka nagkulang. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi po, no? Sabi nga, sukdulang biyaya. Magpapatuloy na po si Ana. Basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lamang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako doon pa ay sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi mong maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang,
Panginoon niyo ay wala pong pinipili kahit sino po tayo. Tayo po ay minahal niya kahit makasalanan tayo o ano man po ang papel natin dito sa mundo. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoong Diyos. Wala po siyang pinipili. Amen. Amen. Di ba matatapang ang mga taga si Jesus ang Daan Christian Ministries? Ulitin ko, matatapang tayo. Amen. Amen. Dahil mga talented tayo, no? So, ang sabi nga, hindi ang Diyos nagkulang sa atin. Sino ang nagkulang? Tayo. Tayo ang nagkulang. Kapag tayo ay tinimbang ka, ngunit Kulang. kulang. So, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay para tayo mahusto ang ating biyaya. Okay? Sa atin pong pagpapatuloy, muli ko pong inaanyayahan ang aking magandang inaanak para sa kanyang natatanging rendition, dakilang katapatan.
all. Tambal po sa atin ang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Dakila ang katapatan ng Diyos sa atin, no? Araw-araw tapat naman ang Diyos. Araw-araw ang blessing niya sa atin ay bago't bago. Hindi lang natin siguro na-appreciate, pero ang blessing ng Panginoon, araw-araw ay bago. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating worship through music, nag-enjoy ba kayo mga kapatid? Amen. Amen, no? Hindi lang tayo nag-enjoy, kundi tayo ay ano pang naramdaman ninyo? Blessed na We blessed. are blessed by the worship through music. Dahil ang lahat ng ito ay papuri natin sa Panginoon. Na wala naman tayong ibang inaawit dito, kundi papuri sa Panginoon. Amen. Okay? Para po sa ating, sandali po tayo mag-intermission kasi naganahan na kayo masyado sa pakikinig dyan. Mag-inat-inat po muna tayo, baka masakit na ang mga balakang natin sa kaupo. Sa ating pagbabalita, mamaya po ay meron tayong pagbabautismo. No? Saan gaganapin, Pastor? Iniisip ko pa kasi close yung isa eh. Secret muna kung saan tayo magbabautismo. No? Secret, mamaya na. No? Mamaya na isasabihin sa atin. Okay, sa ating pagbabalitang muli, dahil ang Cheris Pavilion ay sarado. Maglilinis sila ng pool nila. So iniisip pa ni Pastor kung saan tayo dadalhin at doon ilulublog. Patuloy po ang ating mga gawain. Sa every Tuesday, meron tayo dito Bible study, every 5 o'clock. At sa every Fridays, meron din tayong ginaganap na Bible study sa tahanan ng mga kalbihon. No? Dalo po tayo doon dahil marami tayong matututunan. Patuloy din yung ating gawain sa Bonnie, sa Media House Express, isang pagbabalita worldwide. Worldwide ang ating gawain doon. At sabi nga ni Pastor sa Purihan ng Panginoon dahil meron tayong guest, no, ang mag-asawang Elsas. Para i-introduce kung ano yung biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng iniinom nila o nilalagay sa kanilang dila. No? So yan ang gagamitin ng Panginoon na tagapagsalita for more or less 15 minutes si Sister Pichi. Sa iba pang pagbabalita, Pastor, meron ka bang ibabalita? Kung wala na po, kung kayo ay naligayahan kanina sa sunod-sunod na mga kababaihan na umawit ang magigiting na lingkod ng Panginoon, ng kawit, no? Iba-ibang mga version ng kanilang mga awitin, mga makabagbag damdamin, no? Pagpupuri sa Panginoon. Ngayon naman, lalo kayong magugulat at masisinda sa isang mang-aawit na ginagamit na ng Panginoon. Ay bago nga pala yan, meron pala tayong bisito. Nakalimutan ko. Pasensya na po. Si Sister Merly Fajardo. Awitan po natin siya. There's a welcome here. There's a welcome here. A welcome Ating kamayan here. po. A Christian welcome here. There's a welcome here. A welcome here. A Christian welcome here. Kamayan po natin si Merly, mga kapatid. At salamat Tim Merly na kasama ka namin. Isang espesyal na gawain ito ng work ng si Jesus ang Daan Christian Ministries. Sa loob ng 2 taon ngayon lang kami nagkaroon ng worship through music. Sabi ko nga, ang susunod na, listen po, mamaya na po ang kwentuhan dahil meron tayong aawit. Kung kayo ay naligayahan doon sa mga aawit ng mga kababaihan, lalo kayong maliligayahan ngayon sa ating mang-aawit. Tinatawagan ko na po ang isang brother in Christ. Tom, nasaan ka na? Wala si Tom. Ito yung ating special na mang-aawit.
Akyat na. Lift me up, boss. Lift me up. Ha? Lift up your hand. Lift up your hand. Sorry. Nagkamali. Sandali. Loaded. Magsalita ka muna rin. Patuloy pong ang ating pag-aawitan, papuri sa Panginoon. Sa puntong ito ay ang aawitin ng aking kapatid ay lift up your hands. Habang inaayos po ang mga dapat ayusin habang hinahanap yung kanta dahil po sabi ko nga sa inyo espesyal itong ating pag-aawit ngayon. No? Ngayon yun ang marinig yung makapagpagdamdamin na awitin na ito na pinaghandaan ito ng maraming araw. Hindi ating bitaon na maraming araw. Lift up your Masyado mahirap yung pyesa na to, kaya antay-antayin niyo po habang makinig po tayo pag umaawit na. Kasi ang hindi makinig, magmumunta. Ano to, pinagsalib na puwersa ng ni Pastor at saka ni Aleli para hanapin po ang kanyang pyesa. Malapit na po, konting ano na lang, talagang tinaano kayo ng pagkakataon. Malapit na po at abangan natin ang awiting ito. Talagang mag-lift up ang inyong mga espiritu sa aawit na awiting ito. Kung ito ay awitin po ito ni Marco Season. Ano daw? Sandali. Hindi yan ang gagawin. Ito ang nakakonect. Opo, ayan po.